Mahal? Uminom ka ng tubig. Mahal, napagod ka na. Ngayon, 8 buwan na. Ito talaga ang panahon na lumalaki ang tiyan. Pahiran mo ng langis na to para hindi ka madaling magkaroon ng stretch marks. Oo. Ma, bakit ka nandito? Sumama ka sa akin. Hindi, ma. Anong ginagawa mo? Shuyan, simula ngayon, dapat maghiwalay na kayo ng kwarto ni Mengning pagtulog. Ma, anong sinasabi mo? Ma, malala talaga ang pagbubuntis ko. Mahal, okay ka lang ba? Ma, ngayon, late na sa pagbubuntis si Xiaoning. Kailangan niya ng tao na mag-alaga sa kanya. Kung may nangyari sa gabi, paano na? Normal lang naman ang pagbubuntis. Lahat ng buntis dumadaan dito. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya, pero ngayong gabi, kailangan mo talagang sumama sa akin. Ma? Nung kakabuntis lang ni Xiaoning, ang bait niyo sa kanya. Ngayon, bakit ganito? Ningning, kakabuntis mo lang, hindi ka ganun kagana kumain. Hindi ka halos kumain ng hapunan. Nagpakulo ako ng maasim na sabaw na noodles para sa'yo. Makakatulong yan sa pagsusuka ng buntis. Salamat, Ma. Ma, nag-aalaga ako kay Xiaoning. Nagugutom din ako. Ba't siya lang may noodles? Wala bang para sa akin? Ikaw talaga, ang pag-aalaga kay Ningning, dapat lang yan. Sa 10 buwan na darating, dapat hindi ka bibitaw sa tabi ni Ningning. Kung may mangyari sa kanya, ikaw ang tatanungin ko. Ma, huwag kang mag-alala. Talagang aalagaan ko si Ningning. Song Shuyan, pag hindi kayo naghiwalay ng kwarto ni Mengning, wala ka ng ina. Hindi, ma. Ma! Bilis, bilis, bilis. Ay, eto yung asawa ng anak ni Zinlian. Oo nga, anak, okay ka lang ba? Uy, Zinlian. Nadulas ang asawa ng anak mo. Duguan, manganak na siya. Sige, tawagan mo na 120. Bilis. Wala akong oras. Wala akong oras? Anong sinasabi mo? Apo mo yan. Alam ko, apo ko yan. Pero ngayon, inaalagaan ko si Dodo na manganganak ng mga tuta. Ma, pumutok na ang panubigan ko. Nanganganak na ako. Ikaw na magtawag ng 120. Manganganak na si Dodo. Ako na mag-aalaga sa kanya. Zinlian, Ma, paano mo nagawang baliwalain ang asawa ng anak mo? Buntis yan ng apo mo. Baka may masamang mangyari. Dalawa pa ang mawawala. May ganitong ina pala. Nung buntis dati si Mengning, ang bait mo sa kanya. Matagal mo nang hinihintay. Ang apo na yan, kitang-kita namin. Lahat yan, hindi ba? Zinlian. Ay nako Zinlian. Bumili ka na naman ng matandang manok para maglaga ng sabaw para kay Mengning. Oo, Xiaoning. Pinakagusto niya ang sabaw ng manok ko. Ay nako, si Zinlian, bihira na. Ganitong mabait na biyenan. Kung mag-trato sa manugang, parang sariling anak pa. Ang Xiaoning namin, mabait din sa akin. Tingnan nyo, eto ang Xiaoning namin. Nung una siyang nagtrabaho part-time sa kolehiyo, ang kinita niya, pinambili ng ginto para sa akin. noon, bagong pumanaw ang mga magulang ko. Ikaw, Ma, nagbigay sa akin ng tuition at panggastos ng high school at kolehiyo. Habang buhay ko itong utang na loob. Mabait kang anak, ang kabutihan mo sa akin. Walang araw na hindi ko naaalala. Tita Kuy at Tita Dong, uuwi na muna kami. Sige, ingat. Tita, paalam po. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Tingnan nyo yung magmanugang na yan. Parang mag-ina. Oo nga, kahit konting tampuhan, wala talaga. Nakakainggit talaga. Mahal, mahal. Mahal? Mahal? Okay ka lang ba? Ma, bakit hindi mo sinamahan si Xiaoning sa ospital? Si Ma, ang inaalagaan lang yung aso ng mga nganak? Hindi talaga ako pinapansin. Ma, paano mo nagawang ganito? Ako mag-aalaga kay Dodo sa mga anak. Ikaw kay Mengning. Anong problema doon? Ma, dati, pag nasaktan si Xiaoning,
Nalulungkot ka pa ng ilang araw. Ngayon, manganganak na siya. Ayaw mo nang mag-alaga. Ikaw. Bahala na. Ganito na lang ma. Umuwi ka na. Ihanda mo ang gamit. Punta tayo ng ospital. Xiaoning, huwag kang mag-alala. Ako, maghahatid sa'yo sa ospital. Wala akong oras. Ma, bakit? Mahal? Salamat sa lahat ng pagod mo. Basta ligtas ang anak natin, lahat gagawin ko. Sino bang ina ang hindi nagmamahal sa anak? Si Ma lang talaga. Ang dami ko ng araw pagkatapos ng cesarean, walang beses na binisita ako ni Ma sa ospital. Ikaw tuloy, puyat at pagod. Nalulungkot ako sa'yo. Hindi ako napapagod. Si Ma? Baka mamaya tanungin ko siya. Baka may nasabi akong nakakagalit sa kanya. Mahal, tingnan mo. Sabi ko nga, iniisip ka pa rin ni Ma. Nagpakulo siya ng sabaw ng tilapia para sa'yo, para dumami ang gatas mo. Ikaw na munang uminom. Si, Mahal? Kain ka muna, dalhin ko muna si Ziming sa loob para matulog. Itong sabaw ng tilapia, ginawa ko talaga para kay Dodo, para dumami ang gatas niya. Paano mo naman na ipag-aagawan ng pagkain sa aso? ang apo mo, mas mababa pa kaysa sa isang aso? Tama. Jiang Xinlian, tao ba yung sinasabi mo? Ano ba? Bakit ang ingay? Kakatulog lang ni Ziming. Honey, alam mo ba kung ano yung sinabi ng mama mo kanina? Sinabi niya na si Ziming natin? Mas mababa pa kaysa sa isang aso. Huwag ka nang magalit. Ma, anong ginagawa mo? Apo mo yan. Sariling dugo mo. Ma, si Xiaoning ay nagpakasesaryan sa ospital at nanatili roon ng kalahating buwan pero hindi ko man lang nakita ni Anino mo bilang biyenan niya. Tinawagan kita sinabi mong hindi ka pupunta. Sige. Naiintindihan ka namin ni Xiaoning matanda ka na at hindi kayang magpuyat. Pero hindi ko inakala na mas pipiliin mo pang alagaan ang aso sa bahay kaysa pumunta sa ospital para bisitahin si Xiaoning at ang apo mo. Huwag mong kalimutan si Xiaoning simula high school wala na siyang totoong magulang. Ikaw pa mismo ang nagsabi na ituturing mo siyang tunay na anak na babae. Sinamahan mo siyang mamili ng damit. Ikaw ang nagluto para sa kanya ng adobong baboy. Kapag mabait ka sa kanya, daig mo pa ako bilang tunay mong anak na lalaki. Bakit ka nagkaganyan? Kuya Meng, Ate Meng, huwag kayong mag-alala. Matagal na tayong magkaibigan. Aalagaan ko ng mabuti ang anak ninyo. Tumayo ka na. Mabait na bata. Simula ngayon, ako na ang mama mo. Nagbabago talaga ang mga tao. Tabi kayo. Kakain na ako. Ma, Hindi na talaga pwedeng ituloy tong ganitong buhay. Ikaw, bilang tao hindi ka bagay maging biyenan. Hindi ka bagay maging ina. Hindi ka bagay magkaroon ng apo. Xiaoning. Pasensya ka na. Napabayaan kita. Wala akong gatas. Nakita ko ang sinigang na isda sa mesa. Akala ko may pagkukusa ka ng maging biyenan at lola na alam mong dapat magluto ng sinigang na isda para padamihin ang gatas ko. Pero hindi ko inakala na ang niluto mong sinigang na isda ay para sa aso. Nagdududa na tuloy ako. Totoo bang anak mo si Song Shuyan? Kahit gaano mo man ako kainisan. Pero si Ziming ay apo mo talaga. Talaga bang para sa'yo mas mahalaga pa ang aso kaysa sa apo mo? Tama ka. Sa akin, mahalaga talaga ang aso. Xiaoning. Mas sobra ka na. Ma, Ma, ma? Ma, aalis na ako papasok sa trabaho. Si Xiaoning, okay na siya. Ay naku ma, nag-iisa na lang si Xiaoning ngayon.
At mahirap ang mag-alaga ng bata mag-isa. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo naman siyang alagaan ng bata, pwede ba? Ito ang pambayad ninyo sa pagkain. Kumain ka pang mabuti? Ma? Grabe na ang gutom ko. Nagluto ka na ba? Iyong pera na iniwan ni Shuyan. Bumili ka na lang ng makakain mo. Mamaya dadalhin ko pa si Dodo sa vet. Ganito mo na lang talaga ako kinaiinisan. Si Ziming naman, kahit papano apo mo siya. Kami ni Shuyan magkasama na simula pa high school. Halos 9 na taon na. Simula pa, kung hindi mo ako gusto. Bakit pinayagan mo pa kami magpakasal? Alam kong hindi mo ako kursunada. Pakiramdam mo ay ulila ako at hindi bagay kay Shuyan? Pero totoo ang pagmamahalan namin. Kahit ayaw mo sa akin. Dahil ikaw ang mama niya, nirerespeto pa rin kita. Pero bakit kinakailangan mong? Ang anak mo masyadong maingay. Dadalhin ko na si Dodo sa ospital ng hayop. Jiang Xinlian, hindi mo lang ako pinahihirapan, pati anak mo sinasaktan mo rin. Shuyan, ang mama mo, grabe siya. Mainumin mo tong tsaa. Ma, ano man ang nagawa ni Mengning hanggang galit na galit ka na sa kanya? Dahil ako ang anak mo. Nakikiusap ako. Maawa ka naman. Maging mabait ka sa kanya. Matanda na ang anak mo. Mukhang bilang isang ina, mapagbigyan mo akong magdesisyon. Hindi, ma. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ako. Sina lang. Magpapahanap na lang ako ng yaya para kay Mengning. Sa pag-aalaga sa kanya. Ikaw na bahala magdesisyon. Si Ziming, ang lola niya. Pwede mo ba akong tulungan? Pakainin ang bata ng gatas. Ang ganitong klaseng lola, bihira talaga sa mundo. Hindi man lang pinapansin ng apo araw-araw ang aso ang inaalagaan. Gawin mo ang tungkulin mo ng maayos. Ma, ang buhay parang gulong. Darating din ang panahon na tatanda ka. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako kakailanganin balang araw. Tara na. Ano ba talaga ang nangyayari sa batang to? Umiiyak lang ng umiiyak. Kami ilang araw na ring walang tulog. Nagkakalagnat na yata. Sana tinutulungan kami ng mama ko. Marami naman siyang alam sa pag-aalaga. Ma, pumasok ka na ma. Mabuti naman at dumating ka. May pasok pa ako bukas. Si Xiaoning, na ilang araw ng puyat si Ziming, iyak ng iyak. Kahit paano namin subukang patahanin, hindi pa rin siya tumitigil ma. Tulungan mo naman kaming alagaan si Ziming, pwede ba? Ang ingay ng anak mo. May neurasthenia ako. Ilang araw na akong hindi maayos makatulog. Kung pwede lang. Lumipat na lang kayo sa ibang bahay at umupa. Ma, ano ba yung sinasabi mo? Sinasabi ko. Gusto kong lumipat na kayo ng tirahan para lahat tayo makatulog ng maayos. Kita mo? Ganyan ang tunay mong ina. Kahit sariling apo, ay hindi niya kayang alagaan. 21 siglo na. Paano pa may biyenan na kasing sama mo? Kung hindi mo kami kayang tanggapin dito, bukas lilipat na kami ng bahay.
Ma, hindi ko alam kung bakit kailangan mo kaming palayasin. Maliit pa si Ziming ngayon. Hindi niya kayang kontrolin ang iyak niya. Pagtiyagaan mo lang muna, Ma. Ma. Kapag sumahod na ako, bibilhan kita ng pearl. Nakwintas ganti ko na rin yun sa'yo. Pwede ba, Ma? Shuyan. Hindi rin naman nakakatulog. Nang maayos ang nanay mo nitong mga araw. Walang pag-uusapan dito. Ma? Ma, dati naman, sobrang maalaga ka sa akin. Gusto mo rin naman magkaapo, di ba? Bakit pagkapanganak ni Mengning, nag-iba ka na? Sa buong mundo, 30% ng problema sa pamilya, nag-uugat talaga sa relasyon ng biyenan at manugang. Marami ring bagay na hindi maintindihan ni Ma. Kung maghiwalay ng tirahan, maiiwasan ang gulo. Hindi ba mas mabuti yon? Ma. 12,000 lang ang sahod ko kada buwan. 5,000 pa dyan, magpapasweldo ako ng yaya para kay Mengning. 7,000 na lang natira. 50-50 na lang sa pang-araw-araw. Wala naman akong ekstrang pera para magrenta ng bahay. Maghanap ka na lang ng mas murang bahay na upahan. Ma, Ngayon malinaw na sa akin kung anong klaseng tao ka talaga. Hindi ko inakalang magiging ganito kakupad ang puso mo. Kapag umalis ako ngayon, hindi na ako babalik pa. iyon pala. Palihim akong sinamahan ni Shuyan para sa DNA test naming dalawa. Shuyan, Tayo na. naiayos mo na ba lahat ng gamit? Hindi pa naaayos. Tutulungan ko kayong mag-ayos. Nagkukunwari. Hindi na kailangan. Naayos ko na. Kapag naayos mo na, umalis na agad tayo. Ang bahay na ito. 1 minuto lang talaga. Hindi ko na kayang tumagal dito. Tara na. Hello. Ngayong araw, ang selebrasyon ng unang buwan ni Ziming. Pwede ka bang sumama at makiselebrate? Siya, noted. Ay, ang cute niya talaga. Andito na ang mama mo. Aba, hindi ba ito ang lola ni Ziming? Bakit may oras ka? Na makadalo sa unang buwan ni Ziming? Bakit hindi mo sinama ang anak mong lalaki? Mengning, huwag mo nang patulan ang biyenan mo. Mahirap din ang pinagdaanan niya. Nang pumanaw ang tatay mo, mag-isa na lang siya. Baka hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Lubos mo siyang intindihin. Zinlien, tingnan mo naman, ngayon ay unang buwan ng anak ni Ziming. Nung buntis pa lang si Mengning. Hindi ba sinabi mo ibibigay mo ang heirloom ng pamilya Song na pampaswerte sa kaligtasan sa unang apo natin? Ilabas mo na. Si Xiaoning buntis na. Xiaoning. Ito ang heirloom pampaswerte sa kaligtasan ng pamilya. Song, kapag ipinanganak ang bata, ako mismo ang magsusuot nito kay apo ko. Para lumaki siyang ligtas at payapa. Salamat, ma. Wala akong dinala. Hindi ko na sana pinaimbita ka pa sa harap ng lahat ng kamag-anak. Gusto mo bang sirain ang unang buwan ni Ziming? Zinlien, huwag mong gawin yan. Maagang pumanaw ang asawa mo. Siya na lang si Shuyan, ang tanging anak mo. At si Ziming ang kaisa-isang apo. Dapat ikaw, umasa sa kanila sa pagtanda mo.
May mga tao talagang malamig ang puso. Gustong maging masamang biyenan at lola. Walang mangyayari sa pangaral. Shuyan, ginulo na nga ng mama mo. Ang unang buwan ng anak mo, hindi ko papayagang. Makipag-ugnayan ka pa ulit sa kanya. Mengning, kalmayin mo ang sarili mo. Nako, baka si biyenan mo, talagang tumatanda na. Nakalimutang magdala ng regalo. Oo nga, Xiaoning. Huwag mo na masyadong isiping ang nagawa ng biyenan mo. Si. Aalis na ako ngayon. Mama, Ma, bakit ka naging ganito? Ang batang ito talagang kahawig. Sa itsura ni Jiang Xinlian. Kaya pala ganyan. Hindi mabuti. Sa sariling anak at apo, akala ko, hindi mo matatantanan. Napakaastig pa. Nagtago ka pa pala at may anak pa. Tingnan nyo lahat. Itong matandang babae, ang biyenan ko, 10 taon na ang nakalipas. Itinaboy niya ang sarili niyang anak at apo palabas ng bahay. Hindi nag-atubiling. Putulin ang relasyon sa sariling anak. Sa loob ng 10 taon, ni hindi makibalita kaming mag-asawa. Palaging nagtatanong, bakit mo nagawa yon? Yun pala. Ginawa mo kaming tanga at may isa ka pang anak na 10 taon na. Yang Xinlian. Lampas 50 ka na pero may anak kang 10 taon pa lang. Ikaw lang ang kayang gumawa ng ganyang bagay. Pwede ko bang malaman kung sino ang mister mo? Ayusin mo ang sinasabi mo. Huwag ka namang magbintang. Akala mo lang, nanganak ako ng cesarean kay Ziming ni hindi ka nagpunta ng ospital. Kahit isang araw para dalawin ako. Pagka-uwi ko lang mula ospital, gusto ko lang humigop ng sabaw ng Crucian Carp. Itinapon mo pa ang sabaw para sa aso. Kakapanganak ko pa lang kay Ziming. Gusto mo na kaming palayasin. Pamilya kong 3. May biyenan bang katulad mo? Sa mundong ito. Sa mundong ito. Sa mundong ito. Mama, sino siya? Siya ang mas masahol pa sa hayop na hindi nagpakita o nagparamdam ng 10 taon mong lola. How? Tara na. Hello, Shuyan? Pumunta ka rito at tingnan mo. Ang kaedad lang ng anak mong tunay na nakababatang kapatid. Xiaoning, anong nangyari? Pumunta ka rito, ikaw na ang tumingin. Totoo bang anak mo talaga itong batang ito? Sobrang nadismaya mo ako. Ma? Hindi ko tatanggapin na kapatid ko siya. Bukas, magpatawag ako ng pulong ng pamilya. Bukas. Isama mo siya. Siya. Bukas, magsasagawa rin ako ng live stream. Gusto kong makita ng lahat ang pinakamasamang biyenan at pinaka-irresponsableng ina. Siya. Shuyan, sa mga nagdaang taon, namuhay ka ng marangya. Sa totoo lang, hindi na dapat manggulo sa'yo. Pero ngayon, kung hindi ako pumunta, habang buhay akong hindi mapapanatag. How, tara na. Mrs. Jiang, totoo bang may 10 taon ka ng anak? Ma'am Jiang, maaari niyong sagutin ang tanong namin. Ma'am Jiang, maaari niyong sagutin ang tanong namin. Ito ang bata, tingnan mo. Lahat, halina tignan natin. Ito ang pinakamalupit na biyenan sa buong mundo. Pinakawalang kwentang ina. Pinalayas niya ang kanyang panganay na anak at manugang sa bahay. Para lang bigyan ng puwang ang kanyang anak sa labas. Ay nako, Xinlian, totoo. Ba, nagkaanak ka pa ulit ng bunso. Ay nako, napakawalang muwang mo talaga. So yun pala, noon pa man, pilit mo kaming pinalayas isang
Pamilya dahil may iba ka palang anak na lalaki. Pinapalayas mo kami para may buwang para sa kanya. Tama ba? Panahon na para ilantad ang matagal nang kinikimkim na katotohanan, 10 taon nang nakatago. Sin Lian. Sa lahat ng taon na ito, hindi mo kami pinansin, mga kamag-anak mo. Ngayong araw, si Shuyan biglang pinatawag kaming lahat dito. Ikaw. Ikaw ba talaga may 10 taong anak sa labas? Ikalawang tiyuhin, may dapat pa bang pagdudahan dito? Nasa harap mismo natin ang katotohanan. Tingnan ninyo ang batang ito, kamukhang kamukha ni Jiang Xinlian. Tingnan ninyo ang batang ito, kamukhang kamukha ni Jiang Xinlian. Tingnan ninyo ang batang ito, kamukhang kamukha ni Jiang Xinlian. Oo nga, grabe, sobrang malupit ng ina na ito. Hindi siya tao. Sabi ko na nga ba, bakit sobrang paborito ang bunso? Hindi normal. Palaanak pala talaga. Wala man lang nakapansin. Ang matanda na, ito, 50 higit na ang edad. Paano nag-anak pa siya? Pwede na rin. Hindi ko na kailangang magdamdam. Sa kaunting pagmamahal mo noon, hindi na ako. Mag-aalinlangan. Hipag, humingi ka na agad ng paumanhin kay Shuyan. Lahat ng ito, ikaw ang may kasalanan. Mag-ina pa rin naman kayo. Paano mo nagawang maglihim kay Shu? Yan, at palihim na nagkaanak? Grabe naman. Zinlian, pakiusap naman, hindi ka na dapat malito ngayon. Nasa 50 ka na mahigit. Sasabihin ko na lang ng direkta. Nasa kalahati ka na ng hukay, kumbaga. Tingnan mo si Shuyan ngayon, grabe yung asenso niya. Ikaw naman, balang araw, sila pa rin ang aasahan mo. Sige na, kausapin mo siya. Nako, kung maghahanap ka uli ng partner, pwede mo naman sabihin kay Shuyan ng lantaran. Igagalang niya yon, tiyak ako. Ngayon, tahimik ka lang, may dinadala ka ng bagong partner. Wala man lang kaming alam kung sino siya, tapos may bata ka pang kasama, paano mo yan bubuhayin? Oo nga, Zinlian, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Yang mag-ina na yan, kahit anong mangyari, magkakabit pa rin yan. Ikaw, mas mabuti pang sabihin mo ng maayos kay Shuyan. Tingnan mo si Shuyan ngayon. Nakatira sa malaking bahay, nagdadrive ng mamahaling kotse. Huwag na huwag kang magpaloko. Tama, tama. Buti na lang, swerte talaga ako. Kaya ngayon maayos ang buhay ko. Noong high school, nasawi sa aksidente yung mga umampon sa akin. Nung wala na akong matakbuhan, nakilala ko si Shuyan. Tapos, nagpakasal kami at nagkaanak. Pero pinalayas ako ng nanay niya. Buti na lang, nahanap ko pa ang tunay kong magulang. Kung wala sila, ako at si Shuyan, baka nakatira pa rin kami sa sira-sirang apartment. Wala man lang kumakamusta sa amin. Yung biyenan ko, mas mahal pa ang aso niya kaysa apong lalaki. Ngayon nga, masaya at buo na. Uli pamilya namin. Kahit hindi na kami gipit sa pera. Hinding-hindi kami papayag na magpalaki ng bata ng iba. Simula ngayon, puputulin na namin ang ugnayan. Ikaw at ang anak mo. Kahit ano pang mangyari, wala na akong pakialam. Batas na mismo ang nagsasabing bawal yan. Kita mo na? Pag matanda walang malasakit, noong ipinanganak ko si Ziming, nandyan lang siya sa bahay, kasama aso niya. Ni minsan, di niya ako sinamahan sa ospital. Ang dahilan niya, manganak daw yung aso. Ewan ko ba, dahil na lang kay Shuyan, nagpalamig na lang ako. Pero yung biyenan ko, sumobra na talaga. Isang mangkok ng sabaw ng dalag lang naman yon. Nakipagtalo siya sa akin ng madaling araw. Ang sabaw daw ay para sa aso. Sabi niya, mas mahal pa daw niya aso niya kaysa apo niya. Hindi daw ako pwedeng mag-confinement. Ayos, kami na lang ang naghanap ng yaya. Pero yung biyenan ko, ang ingay daw ng iyak ni Ziming, nakakaistorbo raw siya sa pagtulog, kaya pinalayas ulit kami. Ang dami pang ganyan nangyari. Tuwing naaalala ko siya, sumasama loob ko. Ngayon pa, may kapal pa ng mukhang magsabi na alagaan pa namin siya pagtanda niya. Managinip ka na lang. Jiang Xinlian, sa mundo, walang ganyang kaswerte. Zinlian, sobra ka na talaga. Dati mahal mo naman si Mengning. Bakit mo nagawa yan? Zinlian, makinig ka sana. Mga pagkakamali noong una, pwede pa namang itama habang may oras pa. Tama yan, si Mengning. Mabait na manugang sana. Di ba? Naalala ko dati, mahal mo si Mengning. Kailan ba kayo naging magkaaway? Maligayang kaarawan. Uy. Xiaoning, itong gold na kwintas? Ma? Salamat sa lahat ng alaga mo sa akin nitong mga taon. Ikaw ang pinakamabait na mama sa buong mundo. Ikaw din. Ikaw ang pinakamabait kong anak. Oo nga. Marunong naman magpanggapang tao eh. Pagkatapos ko pakasalan si Shuyan, doon na niya pinalabas ang totoong ugali niya. Sinasabi ko na sa'yo, pagsisisihan mo talaga yan.
Umalis na ang tatay niya, di ba? Iniwan siya, ikaw na lang ang nag-alaga. Sinasabi ko na sa'yo, kapag may nangyari sa'yo, kahit mamatay sa gutom ang batang yan, hindi ko siya papansinin. Hay nako, lolo sa tuhod na. Ika, 21 na siglo na ngayon, may ganyang klaseng biyanan pa rin pala. Mas malala pa to sa biyan ng binabatikos kasi kinain niya ang 12 kalabasan ng manugang niya nung confinement. Panahon na para sabihin ang totoo. Song Shuyan? Ikaw ang tunay na tatay ni Hao Hao. Grabe, lalo na nagiging kakaiba ang sitwasyon to. Yung magkapatid, naging mag-ama pa bigla. Sobrang nakakaloka. Baka tuluyan ng nasiraan ng bait, tong matandang babae. Sira na ang ulo niya. Kita nyo? Matandang walang malasakit. Kahit anong kasinungalingan kayang imbentuhin. Pati ang sinasabi mo, para lang ipasa sa akin yung responsibilidad ng batang ito, kahit anong kwento ginagawa mo. Zinlien, wag na wag mong basta-basta binibitiwan yan. Zinlian, bakit hindi ka makinig sa payo? O sige, hindi ka nga makinig. Bakit kailangan mong magsalita ng ganyan at mag-imbento ng mga kalokohan mo? Zinlien, dali, mag-sorry ka sa kanila. Sila lang din ang pwede mong balikan. Bakit mo pa isinara? Lahat ng daan mo, para rin naman sa'yo lahat ito. Makinig ka sana. Nakakahiya ka na halos. Kahit pa hindi mo iniisip sarili mo, isipin mo naman anak mo, maiwanan mo sana ng kahit kaunting dignidad. Halika, tingnan mo naman. Jiang Xinlian, sobra ka na. Dahil lang para mapilit mo ang anak mo, nag-fabricate ka pa ng peke na DNA test. Akala mo ba tanga kami? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ano bang balak mo? Hanggang kailan mo ako ipapasubo? Masaya ka ba kung makita mong nasisira ako? Sinabi mo pang anak ko siya, kahit anong kwento ginagawa mo. Wala na ba si Ziming sa puso mo, ano? Siguro nga, dapat kitang ipa-confine sa mental hospital. Matandang babae, dalhin mo yang bata mo at lumayas ka. Subukan mong galawin si Lola. Sige nga. Ikaw. Song Shuyan? Hindi mo ba nakikitang kamukha mo si Hao Hao? Hindi mo ba kamukha si Ziming kahit kaunti? Talaga bang hindi mo napapansin? Hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Ako si Ziming na ngayon nasa loob. Hindi ako naman nagagawa. Sinasabi mo, si Hao ang naninig. Eh, si Ziming, kanino ang sinig? Shuyan, wag mo paniwalaan ang kalokohan ng nanay mo. Si Hao Hao, anak sa labas yan ng nanay mo. Ibig sabihin, siya at ikaw ay magkapatid sa ina, pero magkaibang ama. Paano mangyayari na hindi sila magkamukha? Oo nga. Sigurado ganun nga. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, ang relasyon natin bilang mag-ina, putol na. Mga kamag-anak? At kayong mga media? Nakita nyo lahat, hindi ba? Hindi kami mga bata ang walang utang na loob. Sadyang itong matanda. Sobra na siya. Ayaw niyang guminhawa ang buhay naming tatlo. Zinlian, talagang wala ka ng pag-asa. Hindi lang si Song Shuyan, pati ako, ayaw na kitang kausapin. Mukhang may tama ka na sa utak. Isang araw, dadalhin kita sa ospital para magpatingin ka. Paano ka naging ganito? Sobrang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Sinasabi ko lang. Lola, umalis na tayo. Dati, wala akong tatay. Ngayon, mas lalo akong hindi nangangailangan ng tatay. Hao Hao, may mga bagay na kailangan nating linawin. Hindi anak mo si Ziming. Ang tunay mong anak ay si Hao Hao lang. Kung hindi ka naniniwala, maari ninyong ipa-DNA test ang dalawang batang yan. Kahit isang letra, hindi na kita paniniwalaan. Kanina lang, pinunit ni Meng Ning ang DNA test ninyo ni Hao Hao. Kung duda ka pa rin na si Hao Hao ay sariling dugo mo, eksakto naman, may hawak pa ako rito. Ito ang DNA test mo, kay Ziming. 10 taon na ang nakakaraan, inayos ni Mama to para sa'yo. Hindi ba't matagal niyong gustong malaman kung bakit 10 taon kong pinaalis ang anak ko at manugang sa bahay? Iyan ang sagot. Ibigay mo sa akin ang resulta ng test. Shuyan, huwag kang maniwala sa kanya. Peke yan. Guard. Dali. Paalisin yung baliw na yan. Hindi mo na ako kailangang paalisin. Lalabas na ang katotohanan. Ano pang tinitingnan nyo dyan? Dalian ninyong palabasin siya. Ano ba yung ikinatatakot mo? Ano bang dahilan ng kaba mo? Si Ziming ba ay anak ni Shuyan? Alam mo naman yan. Song Shuyan, hindi ako naniniwala na sa tagal na ng panahon. Hindi ka nagtaka kahit minsan.
Bakit ko siya ginaganyan? Ibig mo bang sabihin, hindi mo napansin na may mali? Sabi ko na nga ba, saan ka makakakita ng lola na hindi mahal ang sariling apo? Ayun pala, hindi pala tunay na apo. Hindi nga tama. Kung hindi pala tunay na anak si Ziming. Saan nagmula ang batang yan? Bakit nga ba si Jiang Xinlian itinago ang katotohanan tungkol kay Hao Hao ng 10 taon? Tigil! Sino ang tumawag ng pulis? Ako. Bakit ka tumawag ng pulis? Ipinagbibigay alam ko siya. Dahil siya ay nanakit. Ikaw na naman, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ano bang pinagsasabi mo rito? Puro kalokohan. Kahit anong kasinungalingan, nagagawa mong imbentuhin. Shuyan. Sa tingin ko ang nanay mo, talagang may diferensya na sa pag-iisip. May ganun siya sa pag-isip. Dapat nga dalhin na kita sa mental hospital. Ano, hindi ka ba masaya hanggat hindi mo sinisira ang pamilya ko? Hindi ka masaya? Ma, bakit naging ganito kasama bilang nanay? Kuya Pulis. Matanda na si Xinlian. Medyo mahina na ang pag-iisip niya. Huwag niyo masyadong paniwalaan yung sinasabi niya. Lahat ng ito, hindi naman totoo. Walang ganitong nangyari. Si Mengning ay mabuting tao. Pareho silang dalawa. Nagkaproblema lang sila bilang manugang at biyenan kaya puro kung ano-ano na lang ang sinasabi nila. Hindi ito totoo. Hindi dapat basta paniwalaan kahit kayo pa ay pulis. Xinlian, sobra ka na. Kung ganyan ka palagi, wala kang ibang mapupuntahan kundi sa ilalim ng tulay. Bagay sa'yo yan. Sino ba ang nasaktan niya? May ebidensya ka ba? Siya? Sinaktan niya ang tunay na Mengning. 10 taon na ang nakalipas. Inilibing niya si Mengning. 10 taon na, Xiaoning. Sa wakas anak, maipaglalaban na kita. Xinlian, may demensya ka na ba talaga? Nandyan si Mengning kitang-kita. Hindi ba biro lang yan? Ano ba naman ta? Shuyan, sa tingin ko nga may sakit ang nanay mo. Huwag mo na siyang hayaang mapahiya pa dito. Lola, hindi nakakatuwa yung biro mo. Kahit gaano pa kalala ang away ng magbiyenan, asawa pa rin siya ng anak mo, ina siya ng apo mo. Huwag basta magbintang ng mabigat na kasalanan. Inspector. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Pinatay niya ang totoong Mengning. Tapos, nagpaayos siya ng mukha para maging kamukha ni Mengning. Ang tunay niyang pangalan ay Lin Shi Yue. Ma, paano naman yun mangyayari? Shuyan, wala ka bang napapansin na kakaiba? Ang Mengning ngayon at yung dati, parang dalawang ibang tao. Kahit anong gayahin niya kay Mengning, hinding-hindi siya ang totoong Mengning. Ma, lahat ng tao nagbabago. Ikaw nga, nitong 10 taon, ang dami mo ring pinagdaanan at nagbago ka rin. Lahat naman mula 10 taon, 20 hanggang 30 taon, nagbabago. Ma, ha? Ano bang pinagdadrama mo diyan? Naalala mo pa ba si Lin Shi Yue? Lin Shiyue, Shuyan, huwag mong pakinggan yung mga sinasabi niya. Ako si Mengning. Noong college. May mga nagpapahayag din ng damdamin diyan. Shuyan, sino yan? ewan ko nga eh. Song Shuyan. Sino ka ba? Gusto kita. Lin Shi Ju. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, may girlfriend na ako, hindi kita gusto. Song Shuyan. Magiging akin ka rin. Lin Shiyue, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, wag mo na akong sundan-sundan, pati si Mengning. Kung magpapatuloy ka pa, ipapapulis na talaga kita. Walang problema. Lin Shiyue, baliw ka na ba? Nilagyan mo ng gamot ang inumin ko. Song Shuyan. Ano bang meron kay Meng? Ning nawala ako. Lin Shiyue? Kami ni Mengning, mula nung makilala ka, parang puro malas na lang ang inabot namin.
Mengning. Hinding-hindi kita papatawarin. Inspector, gusto kong magsumbong. Ang asawa ko si Meng Ning. Nawawala na siya ng 24 na oras. Oo, alam ko, hindi pwedeng mag-file agad ng kaso bago lumampas ng 24 na oras. Pero, Mahal? Nandito na ako. mahal, saan ka ba nagpunta? Ayos ka lang ba? Hinahanap ka ni Mama sa labas. Sorry, mahal. Naligaw ako. Ayos lang? Basta nakauwi ka na. Huwag mo na sanang sabihin pa yung mga walang kwenta. Ako si Mengning, hindi ako si Lin Shiyue. Kung gusto mong patunayang hindi ikaw si Lin Shiyue, magpa-DNA test tayo para magkaalaman na. Shuyan, huwag mong paniwalaan yung mga sinasabi niya. Ang mama mo niloloko ka lang. Napakaganda ng relasyon natin. Imposibleng lahat ng ito peke lang. Sige, kahit patotoo yan ang sinasabi ng mama mo. Bakit kailangan niyang itago yan ng matagal? Bakit 10 taon na ang nakalipas, hindi siya nagsumbong sa pulis? Bakit dito ang nababasa ng relo? May tao ba dyan? Tulong! Shuyan, iligtas mo ako! Xiaoning! 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 Nasaan ka na? Papunta na si Mama. Ma, nandito ako. Ma, ang sakit ng tiyan ko. Ang sakit-sakit. Xiaoning. Xiaoning. Nandyan ka ba sa ilalim? Xiaoning. Nandito ako. Ma, Xiaoning, pupuntahan na kita ni Mama, anak. Xiaoning, kayanin mo pa, ha? Ma, ang sakit ng tiyan ko. Manganak na ako. Ako na ang maghahatid sa'yo agad sa ospital. Nandito si Mama. Huwag kang matakot, ha? Nandito ako. Sayang ba? Lakasan mo pa, anak. Pag-igihin mo. Xiaoning, tingnan mo. Lalaki siya. Kamukha mo talaga. Ang pogi-pogi niya. Pasensya ka na, baby. Wala nang magagawa si Mama. Hindi ko na mapapanood kung paano ka lumalaki. Maria, Kailangan mo talagang protektahan. ang anak namin ni Shuyan. Tatawag si Mama para madala ka sa ospital. Wala na rin mangyayari, Maria. Alam ko. Malapit na rin akong mawala. Ma? Lahat ng ito ay pakana ni Lin Shiyue. Lahat ng nangyayari, siya na ang nagplano. Natatakot akong kapag nagwala siya. Ikaw at ang bata ay malalagay sa panganib. Wala ka namang ebidensya. Si Shuyan, hindi ka rin niya paniniwalaan. Ma, pagkatapos kong mamatay, isara mo na lang ang kabaong. Kunwari walang nangyari. Ma, Xiaoning, Sabihin mo kay Shuyan at sa bata, mahal na mahal ko talaga sila. Maria, Mahal din kita. Nakakalungkot lang. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magiging manugang mo. Xiaoning. 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 Xiaoning.
Xiaoning, kahit ano pang kailangan kong isakripisyo, ipaghihiganti kita ni Mama. Ma, ang late mo na umuwi. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Tinawagan kita, pero walang signal ang cellphone mo. Akala ko nawala ka na rin. Ma, nakabalik na si Mengning? Huwag ka nang mag-alala. Ma, salamat sa pagod mo. Ang tagal mong naghanap sa akin sa labas. Ayos lang ako, basta't nakauwi ka na. Shuyan, alagaan mo si Mengning ha. Pagod na si Ma, mauuna na akong magpahinga sa kwarto. Oo, oo. Ha 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 ha. Mengning, sa wakas, patay ka na. Kahit gusto ka pa ni Song Shuyan. So what? Simula ngayon, ako lang ang makakasama ni Song. Shuyan habang buhay. Hindi ikaw. Habang buhay ka na lang dito mamamalagi. Takpan mo yan. Mayaman ang pamilya ng mga Lin. May koneksyon sa legal at iligal. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan makaisip ako ng siguradong paraan. Shuyan, kung 10 taon na ang nakalipas at sinabi sa'yo ni Ma, maniniwala ka ba? Kapag nagpadalos-dalos tayo, siguradong si Lin Shiyue, papatayin niya ang tunay mong anak na lalaki ang tunay mong anak. Pati si Ma pwede niyang saktan. Hanggat di pa oras, hindi ko magawang magsalita. Ngayong nandito ang lahat ng kamag-anak at thousands pa nanonood. Sa live streaming. Kailangan ko nang ipagsigawan ito para mabilis kumalat ang balita para hindi na magamit ng mga Lin ang koneksyon nila. Shuyan. Naalala mo pa ba ang relo na ito? Itong relo, peke lang to. Shuyan, siguradong niloloko ka lang niya. Shuyan, Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang relo na binigay ko kay Mengning. May tracking device yon. Sa tagiliran merong letter M na ikaw mismo ang nag-ukit, initial ng apelyido ni Mengning. Alam mo lahat ng ito. Tracking device, ikaw mismo ang naglagay niyan. Shuyan, ilang taon na ring nasira ang relo na iyon. Nagpaayos pa ako sa repairman. Baka siya na ang nakawala ng tracking device. Saka, ilang taon na rin naman ang nakalipas. Siguradong nabura na yung letra. Shuyan, dapat maniwala ka sa akin. Ito talaga ang pag-aari ni Mengning. Ako ang naglagay ng tracking device. Talagang kanya to. Shuyan? Shuyan. Sir Inspector, totoo lahat ng sinasabi ko. Pakiusap, ibalik niyo sa amin ang hustisya para kay Mengning. Kung totoo ba o hindi, i-DNA test lang ang sagot dyan. Ikaw. Sumama ka sa amin para sa investigasyon. Hindi masamang tao ang mama ko. Dali na. Huwag niyo hulihin si mama ko. Zyming? Shuyan, Kayo din, sumama na para sa investigasyon. Si. Tara na.
Grabe. May ganito palang kadrama na nangyayari dahil sa pag-ibig, nakagawa ng ganito, nakakatakot. Una, lantaran na nagnanakaw. Tapos, pag di nakuha, sinaktan pa, pinaretoke yung mukha. Diyos ko, nakakatakot talaga ang babaeng yan. Mayaman at konektado pa ang pamilya Lin. Baka mauwi lang ito sa wala. Ganito kaingay na issue, hindi pwedeng balewalain na lang siguro. Ayos lang, ayos lang. Nandito ako. Nandito ako. Shuyan. Song Shuyan, imbes na mag-aral ka ng mabuti, nagbo-boyfriend ka na pala, ha? Xiaoning? Pasensya na po, tita. Hindi po kami maagang nagkarelasyon. Kasi yung mga magulang ko, namatay siya sa aksidente ngayong araw. Xiaoning, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Xiaoning? Pasensya ka na? Kung okay lang sa'yo, turingin mo na akong nanay mo. Huwag ka nang umiyak. Tita. Happy birthday po sa inyo. Maligayang kaarawan po. Salamat Xiaoning, na mahal ko. Kasama si Shuyan, ipagdiwang natin kaarawan ni Mama. Ako, Ma, kaarawan mo, dapat masaya ka, huwag nang umiyak. Xiaoning, may inihanda ako para sa'yo, sorpresa ito. sige, hindi na iiyak si Ma. Huwag ka na ngang umiyak. Ma, pumikit ka muna. Pwede nang imulat. Xiaoning, Ma, sa loob ng 5 taon na to, sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Simula nang mawala ang mga magulang ko, tinuring mo akong parang sariling anak mo. Inaruga mo ako na parang sarili mong anak. Pinagluluto at binibili ng bagong damit at ikaw pa ang gumastos para sa matrikula at baon ko sa kolehiyo. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Xiaoning? Huwag ka nang umiyak. Ito, ang kwintas na ito, unang sweldo ko sa part-time ang pinambili ko dito. Sana magustuhan mo. Salamat. Gustong gusto ko, Ma. Birthday nga, di ba? Dapat lang masaya tayo, huwag na tayong umiyak. Ganito na lang, tayong tatlo, mag-picture tayong tatlo. Tara. Tara na. Pakinggan niyo ako ha. 3, 2, 1, cheese. Shuyan, bisitahin mo si Xiaoning. Ang tagal ka na niyang hinintay. Si, Pati na rin ang inspektor ay tatawagan ko. Kailangan na talagang matapos ito. Ma? Ang mga naiwan niyang gamit, Kailangan namin dalhin para sa pagsusuri. Jiang Xinglian. Maya-maya, samahan mo si Song Shuyan, para magpadane test kasama si Lu Haohao. At Song Zim-ing. Kasamang taga-suri, salamat sa pagod mo. Ma? Ako ang may kasalanan kay Xiaoning. Ako ang may kasalanan sa kanya. Shuyan? Punta tayo, magpa-DNA test tayo.
Magandang araw sa inyo. Ako ang abogado ni Lin Zaiyu. Sabi niya gusto kanya makausap kahit minsan. Ayoko siyang makita, yung baling na babae na yun. Masama siyang tao. Isa siyang kriminal. Siya ang pumatay kay Xiaoning ko. Xiaoning ko! Shu Yan. Dapat makuha natin ang hustisya para kay Xiaoning. Dapat maparusahan ang masama. Ma? 10 taon na ito. Mali ang pagkakaintindi ko sa inyo, ni Hao Hao. Ma? Ako ang may kasalanan sa'yo. Ma? Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang may kasalanan kay Xiaoning. Shuyan, hindi ako naniniwala. Sa ganito katagal na panahon, wala ka man lang naramdaman para sa akin. Alam nating masaya tayo noon. Alam kong mahal mo rin ako. Masama kang tao. Hindi ba't ikaw nakafocus lang sa pagmamahal mo sa mukhang ito? Ngayon, ang mukhang ito, mukha na ito ni Mengning. Ano pa ang pinaglalaban mo? Lin Shiyue, pinandidirihan mo ako. Lin Shiyue, hindi kita palalagpasin. Shu Yan. Kalmado ka lang. Lumabas na ang DNA result. Ayon sa DNA na kinuha sa mga gamit ngayong hapon. Tiyak na si Mengning ang namatay. Bukod pa dyan, Lu Hao Hao, anak mo at ni Mengning siya. At si Song Zining. Wala kang koneksyon sa dugo. Song Shuyan, 10 taon, wala kang naramdaman para sa akin. Lin Shiyue, hindi kita palalagpasin. Hindi talaga kita palalagpasin. Lin Shiyue, kahit suot mo ang mukha ni Mengning, sa puso ko, si Mengning lang ang walang kapalit. Lin Shiyue, hindi talaga kita palalagpasin. Ah, Ha ha ha. Ikaw ang pinakatanga sa mundo. Saang parte ako mas mababa kay Mengning? Ako ang pinakamahal ka. Sa mundong ito. Lin Zaiyu, may hawak na kaming ebidensya ng pagkamali mo sa pagpa-cosmetic surgery, maraming kasalanan mo, at ang pagkapanganak mo sa ospital. Inaamin mo ba ang kasalanan mo? Inaamin ko. Ayon sa ebidensyang meron, ang akasadong si Lin Zaiyu, 10 taon na ang nakaraan habang si Mengning ay 8 buwan buntis. Kinidnap siya sa isang eskinita pagkatapos ay ibinaon ng biktimang si Mengning. Lin Zaiyu, inaamin mo ba ang kasalanan mo? Inamin ko. 10 taon na ang nakalipas? Nalaman kong buntis si Mengning. Pagkalipas ng 1 buwan, sinimulan ko ang plano ko sa pagpaparetoke. Ginawa kong kamukha si Mengning. Pagkatapos, pumunta pa ako sa ospital at nanganak. Nagpa-test tube baby pa ako. honey, ang baby natin, 9 months na lang, lalabas na siya. 9 months pa. Mengning. Hindi magtatagal. Papalitan na kita. Gawin mong kamukha ako ng babaeng ito. Bukod pa dyan, ay pabok mo pa ako ng operasyon. Magpa-test tube baby ako. Si, Mengning, naalala mo pa ba kung sino ako? Ako si Lin Shiyue. Pero sandali. Ako na si Mengning pagkatapos.
Ha 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 ha. Kayong tatlo, isara ang kabaong. Ibinaon niyo siya. Lin Shiyue. Lin Xiyue, pinatay kita. Ah, Shuyan, kalma lang. Song Shuyan? Sa buhay mong ito, ako lang ang asawa mo. Ha 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 ha. Tahimik. Ayon sa ebidensya. Nagpapas siya ang korte, Lin Ziyu. Shuyan, uwi na tayo? ma, Hindi ko na kaya. Okay lang. Hindi ka sinisisi ni Xiaoning. Maliit pa si Hao-Hao. Kung hindi mo siya aalagaan, doon ka lang sisisihin ni Xiaoning. Papa, sabi ni Mama sa panaginip ko kahapon. Dapat magpatuloy tayo sa buhay. anak? Pasensya na? Pasensya na. Shuyan, Ma, wag mo nang sisihin ang sarili mo. ma. Pag nakita mo si Xiaoning, pakimahal mo siya ng husto para sa akin. Siya, uy, dumating na. Nakauwi na. Ma, Ma, kanina, sa kalsada, nakakita ako ng isang ginto na bracelet na bagay sa gold necklace mo sa leeg. Binili ko para sa'yo. Siya. Pasok na kayo, handa na ang pagkain. Tara. Ma. Ang dami ng ulam ngayon ah. Kasama pa ang paborito kong red braised pork. Ma, paborito mo si Xiaoning, no? Kalimutan mo yata. Anak mo rin naman ako. Hindi tingnan mo. Ito, di ba pareho kayong gustong-gusto ni Xiaoning, ang sabaw ng bangus at tokwa? Lola, gutom na ako. Ang hilig mong kumain ah. Sige. Kain na kayo. Uy, sandali lang. Isusuot ko sa'yo ang gold bracelet mo. Ma, bakit ka umiiyak? Tingnan mo. Maganda ba itong pulseras? Maganda. Kita mo, sabi ko na hindi nagkakamali ang panlasa ko, di ba? Itong gintong pulseras, katulad din yan ng binili kong gintong kuwintas noon kay Ma. Bagay na bagay sila. Lagi namang maganda ang panlasa ng asawa ko. Syempre naman. Si Mama talaga ang pinakamagaling. Xiaoning. Salamat. Gustong-gusto ito ni Ma. Ikaw ang pinakapaborito kong manugang, magpakailanman. Maria. Wakas.